Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Unuhan sa mga balita sa Sayre 47. Malacanang may klaro nga libre ang vaksina nga ibakuna sa mga tao. Dakbayan sa Sugbo mohangyo sa Bigfoot Studios nga himuong vaccination site ang NOAA Complex. Dakbayan sa Mandawi mohingusog sa ilang road clearing operations. Anak sa konsehal sa Barangay Punta Princesa nga makaupat ng girehab na sikop sa bypass operation. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan. Kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa lagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Atty. Ropel Fernandez Banyok, ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, subling giklaro sa Malacanang nga libreng ipanghatag sa publiko ang bakuna batok sa COVID-19. Suma ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga way bisan usa ka Pilipino nga pabayron kung magpabakuna batok sa COVID-19. Kini tungod kay matud pa way gitugutan nga makabaligya sa maong bakuna dinhi sa nasod. Suma ni Roque nga ang tanan nga mga bakuna gipalit sa gobyerno ipanghatag ra nga libre sa mga publiko apan kadtong napalit sa mga pribadong sektor ipanghatag usab ngadto sa ilang mga empleyado. Giluwatan ni Roque ang katin-awan isip reaksyon sa pamahayag ni Philippine Red Cross Chairman Senador Richard Gordon nga ilang ibaligya sa publiko sa tag 3,500 ang duha ka dose sa bakuna nga gidama sa Moderna. Sa higayon nga maabot na kini dinhi sa nasod ang ilang gi-order. Giawhag ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang mga sugpuanon nga nalakip sa health priority groups apan wa makaparehistro online nga dili mo diretso pagsud sa mga vaccination sites sa syudad. Pinaagi sa iyang Facebook post gipasabot sa mayor nga dili sila gusto nga maghuot ang mga vaccination sites nga posibleng mauhinungdan sa pagtakod sa COVID-19. Gidugang ni Mayor Labella nga dili usab sila gusto nga masinati ang taas nga linya sa mga vaccination sites nunot sa presensya sa mga walk-in clients. Subling giklaro sa mayor nga kadtulang nakadawat og text o notisya gikan sa Cebu City Vax ang mabakunahan sa mga vaccination sites. Nunot ni ini giawhag ni Mayor Labella katong gustong magpabakuna nga naapil sa mga priority groups nga magparehistro online aron sila maatiman sa mga vaccination sites dinhi sa syudad. Hangyoon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang kadagkuan sa Bigfoot Studios nga himuong vaccination site ang NOAA Complex. Una nang gipagamit ang Bigfoot nga studio sa ilang building aron himuon nga isolation facility sa mga naigo sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Karon nga kutob na lang sa Mayo 30, 2021 ang operasyon sa New Normal Oasis for Adaptation and a Home NOAA Complex tinguha sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga himuon kining vaccination site. Kini kun mosugot matod pa ang tag-iya sa Bigfoot Studios sigun pa ni Cebu City Vice Mayor Michael Rama. Kahinumduman nga ang Bigfoot Studios nagabang og luna sa South Road Properties kun SRP.
Ang luna nga ilang giabangan gitukuran og building. Ang maong building libre nila nga gipagamit sa Cebu City Government. Maong natukod ang NOAA Complex. Usa kini ka isolation facility kundiin sa maong pasilidad dadon ang mga COVID-19 positive patients. Apan, niadtong Mayo 15 ang Memorandum of Agreement sa Cebu City Government ug Bigfoot Studios natapos na og sugod nitong Mayo 5, wala na sila manawat pa og pasyente. Gihulagway ni Vice Mayor Ramang haom nga mahimong vaccination site ang NOAA Complex, gumikan sab sa kadako sa lugar ug dili isa mang problema og parking area. Ngita kag parkingan, pwede nyo. Anang parkingan. Ikaduha, NOAA, naka-attender og 3,400 ka buok tao. Ako ni silang ginganlan og TNT, Drive and TED. Now, dako mag-siling. Ako kinang NOAA tinuod. Unya, labi inigtanaw ni mo, expanded kay na. So, actually, convertible yun na siya kung mosugot ang management under ni Michael Gleisner. Gani sa Attorney Jocelyn Pisquera, manager sa NOAA Complex miingon nga kun mosugot ang management sa Bigfoot Studios sa hangyo sa syudad nga himong vaccination site ang NOAA Complex, dili magproblema ang mga tao sa transportasyon kay dunay bus nga giandam ang Cebu City aron maoy mopasakay sa mga bakunahan. The city government has enough buses which we can utilize during the hours nga gamit man sa dis atong mga personnel. So during the hours nga like 8 to 4, pwede gyud nato mag-ferry ta to and from the barangays na doon nato sa NOAA. And then we enough gyud nga dili magka-traffic didto. We can comply with the social distancing. Matod pa nakahinabi na sa Vice Mayor ang representante sa Bigfoot Studios nga si Joe Mercado. Apan wala pay desisyon nga naumol sanglit humanon una ang operasyon sa NOAA Complex, una mo padayon sa laing plano. Dihang misaka ang kaso sa COVID-19 sa Cebu City, dako gyud og natabang ang NOAA Complex, ilabi na sa pag-atiman sa mga tawo nga nagpositibo sa COVID-19. Apan karon ang COVID-19 cases sa syudad sa Sugbo hinay-hinay na nga mikunhod. Hinuon si Pisquera miingon nga kun pananglitan musaka og balik ang kaso sa COVID-19 sa Cebu City, dunay dakong hawan likod sa NOAA Complex nga pwede himo ang facility diin mga tent ang ilang ibutang ug kada tent mahimong mabutangan og 3 ka pasyente. We have already a backup plan. It's at the back of the Bigfoot. There's a wide, very big area at the back. We already, ang atong office sa personnel nato sa NOAA, we will transfer to the dormitory na naa sa Luyo. We have already started transferring. So, if ever palayo lang ang situation mo saka na pud balik, we can easily set up the tents as envisioned by Vice Mayor Mike Rama nga magbutang ta og mga tents. So, ang entire area nato na pwede nato nga mabutangan og about 400 tents, and each tent can accommodate at least 3 patients. Desime Padilla, CC10 News. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan anda mohatag og transportasyon sa mga gustong magpabakuna og COVID-19 vaccine nga Pfizer. Kini human limitado pa ang mga vaccination sites nga gitugtan sa Department of Health nga makahatag sa maong brand sa bakuna. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Andam ra sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa pag-provide og transportasyon nito mga tawo nga gustong magpabakuna sa COVID-19 vaccine nga Pfizer. Kini human nga limitado ra ang mga vaccination sites nga gitugtan sa Department of Health kundi OH7 nga makahatag sa Pfizer tungod sa komplikado nga temperature requirements nini. Hinoon suma ni Chan nga ilahang i-master list daan kadto mga tawo nga makadawat sa Pfizer nga bakuna nga magagikan sa A2 ug A3 priority sa nagpadayon nga vaccination drive. Importante ka
kayo ang logistics ani niya, that we have the capacity to store it at minus 80 degrees, and then ang pagdalaan na niya pagyudayon. Kasi when you transport it, there will be a change in the temperature already. So that's why us here in Region 7, we have identified places lang that can actually, be vaccination centers for Pfizer vaccines. Ang spokesperson sa DOH-7 nga si Dr. Mary Jean Loriche nagkanayon hinoon nga sa kasamtangan ang University of Cebu kon UC Senior High Campus sa J. Alcantara Street nga gimanage sa Cebu City Government o ang Chongwa Hospital sa syudad sa Mandaue. Mao pa lang ang vaccination sites nga gitugtan nga makabakuna sa Pfizer. Iyang gidugang nga gumikan kay komplikado man ang temperature requirements sa bakuna nga mokabat sa negative 70 degrees centigrade. Hinungdan nga sa gayon nga kini kuhaon sa freezer kinahanglan nga mabakuna dayon kini sud sa 5 ka adlaw. Lisod na pagbalin-balin na to nya wala tay freezer for Pfizer, so it's better nga adto na lang gid sa Chongwa ang vaccination. So ang tao na lang, ang city na lang mo provide og transport padulong adto sa Chongwa. Nasayran nga ang syudad sa Lapu-Lapu ang gihatagan og sobra sa 1,000 nga doses nga alokasyon sa Pfizer nga bakuna sa ahensya. Foch Anthony Inso, CC Tianus. Giklaro sa Department of Interior and Local Government kundi DILG nga pahibaw-on gihapon ang mga individual nga magpaturok sa COVID-19 vaccine sa brand nga available sa vaccination site. Matud ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga kini bisan og gimanduan na ang mga local government units nga likayan ang advance nga pagpahibaw sa brand nga gamiton sa matag adlaw nga pagpahigayon sa vaccination. Gitataw nga ang mao nga direktiba resulta gihapon sa rekomendasyon sa Department of Health. Gipasabot sa kalihim nga ilang pahibaw-on sa brand sa bakuna ang usa ka individual apan kuno galing mo balibad kinahanglan nga subli na usab kini nga mulinya kung mausab ang unahuna nga magpabakuna kini. Mosunod, dakbayan sa Mandaue mohingusog sa ilang road clearing operations. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Komprehensibo, eksklusibo, eksklusibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na.
mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.sinisibu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. Balik sa ato mga balita, mga atleta nga gustong magbansay-bansay sa Cebu City Sports Center, padayong gipahinumduman nga mahinungdanon ang paglikay sa tinakdanay sa COVID-19. Gi-meeting sa EOC ang 60 ka mga coaches sa nagkadayang sports alang sa mao nga katuyuan. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla.
Si Konsihal Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force, Emergency Operations Center Cebu City mibutiyag sa pagkighinabi nila sa dili mo menos sa 60 ka mga coaches sa 21 ka sports nga gipromote sa Cebu City Sports Commission. Gipasabot nilang importansya sa Health Infectious Preventive Control Officer kun HIPCO matag sports. Ang panagtagbo na hitabo nitong adlong Martes, Mayo 18 diha sa Cebu City Sports Center. Kundiin, lakip sa gituki mga bahinon ang grupo. Aron kung dunay maigo sa coronavirus disease kung COVID-2019, dili tanan ang maapektuhan ni ini. Kay nakita man nga gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon, mingaw ang Cebu City Sports Center na planuhan nga adto himuon ang training sa mga atleta kay dili man kini makabalda sab sa mga mag-jogging. Gihimugatan sab sa AOC nga ang mga atleta kinahanglan motuman sa basic health protocols before, after ug ato sa training. Pasabot ni ini kung naa sila sa ilang parimay kinahanglan gyud magbatngon tungod kay exposed sila. So each athlete, they have to submit yun, no? They have to submit og kinsay mga membro sa ilang panimalay nga adunay mga comorbidities, adunay mga immunocompromise, na mga tiguang o katong manay mga mabdos kay sa mahangyo mi sa vaccination nga they will be treated prior kaning tagaan nato silang extra consideration considering nga naman sila mga membro nga mga atleta nga magsud gawas. Ginulagway ni Konsihal Garganera nga usa kini ka working progress ug nasabutan sa AOC ingon man sa Cebu City Sports Commission nga kinahanglan magtinabangay aron hapsay ug tunay ang paghimo ini. Sigun sa konsihal, ilang gi-emphasize nga ang training sa mga atleta walay full body contact aron malikayan ang panagtakod sa COVID-19. And then along the way, we could depende sa sitwasyon nato, we could perhaps allow ba, no? We could perhaps allow, but sa pagkakaroon lang because we really have to open again, no? Sama nga nag-ablita sa ekonomiya nato, mga businesses kanisad, we have to open yun. We have to open, but we have to do it in such a manner nga dili nato ma-compromise ang public health and safety. Desime Padilla, CC10 News. Andam na si Lapu-Lapu City Lone District Representative Paz Redasa nga magpabakuna og COVID-19 vaccine. Apan bisan pa man og ang kongresista senior citizen na, suma ni Redasa nga adto ra siya magpabakuna sa Kongreso. Human nga dunay gitagana nga slots ngadto kaniya. Suma sa kongresista nga gawas kanya apil usab nga gitagan og slots sa COVID-19 vaccine sa Kongreso, mao ang mga sakop siyang pamilya ug ang iyang mga staff. Iyang gidugang nga dili ra usab siya mamili og brand sa bakuna nga itarok ngadto kaniya. So, ang ako na lang sang gihuna-huna, slot man yun na para sa diri. Ya, I know nga pwede rasad ko kay resident ko diri, nya senior ko, pwede. Pero ang ako lang, doon naman sad ko sa Manila, in which mo travel man yun ko for unsa-usahay sa mga face-to-face meeting. So, I might as well add to, kay naaman say akong mga akong dependents, ang mga staff namo, naaman sad sila. Mga emnanan sa dakbayan sa Sugbo nga gipadalhan og show cause order sa kagamhanan sa syudad gisusi sa kapulisan ingon man sa business permit and licensing office aron dili na masubli pa ang paglapas sa kadisco bar nga nagpadisko taliwa sa pandemic. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Aron pagsiguro nga dili na mulapa sa lagda ang tanang imnanan sa Dakbayan Sugbo, ang Kapulisan, Emergency Operations Center ug ang Business Permit and Licensing Office misusi sa mga establishmento nga gipadalhan og show cause order sa kagamhanan sa syudad. Neto maging semana ubay-ubay nga mga establishmento ang gihatagan og warning tungod kay kasagaran kanila nakalapas kini sa health protocol ug wala matuman ang executive orders ni Mayor Diallo Labella. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operation, nga gitagsatag sa pagduaw ang mga imnanan aron usbon ang ilang application permit nga kung kaniadto ang tag-iya ang magbuot kung pila ka tawo ang mahimong makasulod sa ilahang mga establishmento. Ang BPLO ang EOC na ang magbuot kung pila ang kapasidad nga mahimong makasulod ang mga tawo aron sa himuon nga kinalit nga inspeksyon na masayran kung mituman ba ang tanan. Sa karon, ang ato ng taga BPLO na ang EOC will determine kung pila ra gid ang ilahang capacity. So dili na to maparihaw tong sa tong usa ka bar
nga ang gi-declare is 300. Kahinumduman nga nitong miaging semana ang Club Holy kinimutang sa Mango Avenue ang naabtan nga nagpadisko nga misubra pa ang girinon sa mga tao nga nakasulod. Nakapakita sila permit nga dunay nakabutang nga mamahimo sila nga maka-accommodate og 300 ka mga tao apan hugot kining gidili tungod sa kadaghan sa mga tao nga ilang gibana-bana nga mahimo nila nga customer. Pasabot ni Parilla nga ang sports center ganing ang gitugutan na nga maka-operate 200 lang ang capacity ang mamahimong makasulod bisa pa man nga open area kini sukwahi sa Club Holy nga sirado. So karon ko na uniform nga basihan ang ato ang mga personnel sa BPLO standard nga number of customers nga i-allow sa usa ka establishment. Karong weekend mato ni Parilla mohimo na usab sila kinalit nga inspeksyon aron masiguro nga misunod gyud ang tanang imnanan sa lagda nga gipatuman sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Si Kongresista Paz Radasa mi turnover og risograph machine, Crayola ug bond paper sa Association of Barangay Council kon ABC sa siyudad sa Lapu-Lapu. Kini aron magamit sa module nga klase sa mga tinun-an sa daycare. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Gi-turnover ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radasa ngadto sa Association of Barangay Councils kun ABC ang mga school materials nga magamit alang sa module nga klase sa mga tinun-an sa daycare sa siyudad sa Lapu-Lapu. Among mga school materials naglangkob sa risograph machine, 6,000 ka mga Crayola ug 250 ka rim sa mga bond papers. Matod ni Radasa nga gumikan kay wala pa man gihapon gitugot ang face-to-face nga klase sa mga tinun-an hinungdan nga mahinungdanon kayo ang mga school materials alang sa pag-imprenta o mga modules nga magamit sa mga tinun-an sa ilang klase. So ang mga daycare centers nato comprises of about a little over 100 daycare centers. Unya with that nga mga about a little over of 100, diya na siya sa mga almost 6,000 ka mga bata ang naa sa kana nga mga eskwelahan. So with that ang ato gitabangan lang nato usad ang mga ginikanan nga duwa ra bagyoy ingon nga no collection fee man gyud sa mga ginikanan kay ang ato nga dili mahasol sad sila sa ilang pag-atiman sa ilang mga anak. Gidugang ni Radasa nga ngadto niya gi-turnover ang mga school materials sa ABC tungod kay ang mga barangay man ang dunay supervision sa mga daycare center sa syudad. Nasayran nga dunay magkabat sa kapin sa usa ka gatos ka mga daycare centers ang syudad sa Lapu-Lapu. Diindolan sa 6,000 ang ilang mga tinun-an. So kani in line sad sa atong mga daycare centers or in which under sa atong mga barangay. Ang ABC mo hinoy mo provide og manpower nga mo imprenta sa mga modules ug mo distribute nini ngadto sa ubang barangay. Fatch Anthony Enzo, CCTV News. Mandawi City Enforcement Unit nagpadayon sa ilang clearing operation o pagpahigayon og refresher seminar alang sa ilang personnel o sa Barangay Road Clearing Task Force bisan pa man og nahuman na ang evaluation sa ilang clearing operation. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Bisan pa man og natapos na ang evaluation sa road clearing sa syudad sa Mandawi, ang Mandawi City Enforcement Unit kun Maseo nagpadayon gihapon sa ilang clearing operation og pagpahigayon og seminar alang sa ilang personal og sa Barangay Road Clearing Task Force. Ang mga sakop sa Maseo og Barangay Task Force ang gipaubos sa seminar kabahin sa City Ordinance og DILG Memorandum sa Road and Sidewalk Clearing. Sigo ni Edwin Humawas pangu sa Maseo nga wala pay grado sa ilang road clearing performance apan base sa initial nila nga paghinabi sa DILG, dako ang ilang grado. Og aron mamintinar ang kahawan sa mga kadalanan sa dakbayan, padayon ang ilang road clearing operation og pagpaubos sa ilang personnel seminar. Grabe ka happy pero ang problema mo appear gid ang problema unsaon namo pag-sustain sa almost perfect. So mo nay among gipaninguha ron mao nang itapmis sa kada barangayan para madali ra ang pagsulbad sa mga. Samtang duha pa lang ka impounded vehicle owners ang nikuha sa ilang sakyanan sa nahabiling usa ka semana sa paghatag og amnestiya sa syudad ngadto sa mga nanag-iya og mga impounded vehicles sa ning labay nga 5 ka tuig. Nagsugod ang paghatag og amnestiya sa storage fee sa mga impounded vehicles niadtong Mayo 3 nga molungtad karong Hunyo 3. Wala nag-extension kay kanang magsitag extend mawa ang disiplina sa atong mga
constituents, no? Matod ni Humawas nga ighuman sa gihatag nga panahon, idonar nila ang magamit pa nga mga sakyanan sa mga barangay. Sa ilang datos sa kapin libo ka mga sakyanan, 40 kapin niini ang magamit pa, 25 ka motor, 13 ka tricycle or sidecar, ug 3 ka four wheels. Mary Rose Sagarino, Sista News. Musunod, anak sa konsehal sa Barangay Punta Princesa nga makaupat ng girehab na sikop sa bypass operation. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Komprehensibo, eksklusibo, eksklusibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year, ang bonito sa radyo, nasa TV na. Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C ug D3, B-complex, Vapurada plus kapsula aron hanggapon ang alisnaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa pagginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Di siya ko mutuog na Ginoo. Ato na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka na to
ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. Balik sa ato mga balita, anak sa konsihal sa barangay Punta Prinsesa Nindakbayan sa Sugbo nga makaupat na kay gayon nga girehab
nadakpan sa buy-bust operation sa kapulisan. Kapin sa 200,000 ka pesos nga kantidad sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa operasyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nadakpan sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office ang 44 anyos nga lalaki atol sa himong buy-bust operation alas 12:30 kanina kadlawon sa dalan 3 de Abril, Barangay Punta Princesa sa Suri sa Sugbo. Ang nasikop gilang si Luis Giovanni Lauron alias Juvan nga taga Ifliama Street, Barangay Punta Princesa nga nagkuha og 30 gramos ng ituang shabu nga mobalor ang tanan sa 204,000 ka pesos. Gawas sa mga pinakita sa shabu nga nakuha gikan sa iyang posisyon, nakakuha usab ang mga operatiba og kalibre 22 ug mga bala niini. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga makaupat na giparihab sa amahan niini nga kasamtang nga konsehal sa Barangay Punta Princesa. Tungod kay na problema na sila niini, apan sa dihang bigawas kini gikan sa rehab, mubalik na usab kini sa naandan nga bisyo ug ning panahon na maligyan ang gyud. Based on the report by the Chief CIO, kaning ato ang suspect is 4 times na ni siya nga na-rehab. And then mura na gani og sa pamilya, mura ging surrender na ang pamilya ani niya. And before, mogamit ra ni siya, but mo lagi nga magsige na nagbalik-balik sa rehab. And then karon, recently, yung appeal na gyud siya, engaged na gyud siya og pagpamaligya. That's why he was arrested. Street level lang ang linya ni Lauron sa mga drug personality sa Nakmen Sugbo. Din sa dulho pati mas siya magkuhaan siyang supply sa illegal nga drugas. Gingo makabaligya kinig 100 ngadto na sa 200 grams matag semana. Nga mahinungdan nga migawas na ang iyang pangalan sa mga madakpan. Human makadawat sa impormasyon ang City Intelligence Unit sa CCPO. Pinagi ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, mihimo dahil silang surveillance sulod sa usa ka semana. Noon na gini siya, even before pa nga mugamit, no, kay bisan gani alang pamilya nagpatabang na ni siya aron lang ma-rehab sa station, no, gitabangan ni siya nga ma-rehab. And then mao na hing tagam na siguro or hing napulaan na niya ang iyang ginikanan ani niya iyang pamilya. Una nga murag napasagdahan na ni siya. Adunay gitugan nga pangalan si Lauron kung kinsa ang ihang kuhaanan sa supply sa illegal nga drugas sa dulho Patima. Nga mao na sab ang ilang target sa follow-up operation sa mosunod nga mga adlaw. Arnold Bustamante, CCTV News. Syudad sa Mandawi mipasalig nga ilang paningkamutan nga masakmit ang mga booth nga gigamit sa mga illegal small town lottery kun STL sa Dakbayan sa pakig-alayon sa Mandawi City Police Office. Gipahibaw nga ang MCPO aduna nay pipila ka mga nasakmit nga booth nga gigamit sa illegal nga duwa. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mipasalig ang syudad sa Mandawi nga ilang paningkamutan nga masakmit ang mga booths nga gipanang-iya sa mga illegal small town lottery kon STL sa Dakbayan sa pakig-alayon sa Mandawi City Police Office kon MCPO. Sigon sa syudad nga hugot usab silang nakipag-coordinate sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO, Philippine National Police o Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG ug uban pa. Kung si sa PCSO si Garman nagpadaming letter and in fact tagtabang sa police, NBI, no, for kaning investigation nga ato gining kuanon once nanay mga makahatag nag franchise ang PCSO, then ang ato lang unsay kuan kanang legitimate atong i-tolerate. In fact, usa gina sa among gikuan ni Colonel Labella nga among paningkamutan, no, nga mahunong gining kuan. Kay makita nato not just in Mandawi but even in Cebu City, no, ubang mga lugar nga murag pila lang ka distansya na nasa ilaing kuan. Nga murag agresibo ra kayo, murag kanang grabe na ba? So, murag nahigisaligan nga ang ato lang nga why atong kuanon nga rin sa Mandawi. Matod sa MCPO nga ilang tanang unom ka police stations nagpahigayo na og inspection sa mga booth sa STL gani aduna na sila pipila nga nasakmit. Daan ang gipahibaw ni Roriana Garma, General Manager sa PCSO, nga wala pay gitugtan sa syudad sa Sugbo ug Mandawi nga operator sa PCSO. Pasabot nga illegal ang tanang STL operation sa maong mga dakbayan nga angayan nga panakpon, gumika na lugi na ang PCSO og 12 milyones pesos matag adlaw nga niresulta nga naapektuhan usab ang ilang pagtabang sa mga pobre. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Subling gipahinumduman ni PNP Chief General Guillermo Elizar ang tanan nga mga pulis lukong nasod nga mahinungdanon ang paggamit sa body camera sa ilang mga operasyon
Suma pa ni Eleazar nga dugang proteksyon sa mga pulis ang paggamit og mga body camera ilabi na sa mga operasyon batok sa illegal nga drugas o regular nga pagpatrolya. Gibutyag sa PNP chief nga tanan nga mga police station lukop nasod adunay tag 16 ka mga body camera nga magamit sa ilang mga operasyon. Lamdag, ubay ni Tatay Dodong Limchua. Adunay upat kamatang ang pagkamatinud-anon. Una, ang pagkamatinud-anon nga kinaiya sa Ginoo. Ikaduha, kini usa ka positibong kinaiya sa tao. Ikatulo, daghan ang wa nini maong kinaiya. Ikaapat, kini usa ka gasa sa Espiritu Santo. Sa Galacia 5:22-23 nagingon, apan ang Espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo. Pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon, ug pagkapinungganon sa kaugalingon. Ang malaang kasulatan nagsulti kanunay sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Nga kung ang Ginoo mayong nga duna siya buhaton, iya gayud nga buhaton bisang paman kung imposible kini alang sa tao. Ug kini napamatud-an sa Ginoo kaniadto karon ug sa umabot pagayod. Kay kung siya dili pa matinud-anon, dili siya mohimong Ginoo. Ug tungod kay Ginoo man siya, nan kita makasalig sa iyang mga saad. Sa Hebreo 13:8 nagingon, si Jesu-Kristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Kung ang tao magkanunayon siyang paglakaw diha sa Ginoo, sa pag-alagad sa Ginoo, siya matawag nga matinud-anon. Ang Ginoo nagpangita og ingon nining matanga sa mga tao. Kadtong dunay integridad ug may kahadlok sa Ginoo. Busa tinguhaon nato kining matanga sa kiniya aron kita matawag gayud nga katawhan sa Ginoo, sulugod sa Ginoo, mga anak sa Ginoo. Mga igsoon, kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo katong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Atty. Rafael Fernandez Banyok. Ako si Dennis Tabar. Ako usab si Divine Marshall Flores. Santo Dugma din hilang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.